Okay mga bro, magandang araw uli sa inyo. Muli sa araw na ito, meron akong gustong ibahagi sa inyo. Sana makatulong sa mga baguhan na mga nag-aaral pa lang na katulad ko. Itong board na to, China board to. China board ng CRT TV. I-share ko lang sa inyo na naibahagi sa akin to nung aking mentor dati kung paano i-troubleshoot yung ganitong klaseng board ng China kapag mababa o mataas yung kanyang voltahe. Kapag ka naka-encounter kayo mga bro ng ganitong klaseng board ng China, mga China board, kapag mababa o mataas yung kanyang ang itinuro sa akin ng mentor ko, una, pag nag voltage checking kayo, makikita nyo na mataas o mababa yung kanyang mataas man o mababa yung kanyang voltahe. Ang unang procedure na tinuro sa akin, pinatatanggal niya muna yung connection papunta dito sa FBT, sa flyback. Pwedeng tanggalin yung kanyang edge out, tanggalin nyo muna yung dalawang paa, o kung po pwede, kung kayang tanggalin yung tatlo, tanggalin nyo na lang. O pwede rin tanggalin nyo itong resistor na to na kumukonekta papunta sa B+. Yan. Pwede nyo tanggalin. 2.2 ohms to resistor fuse to Yan. Pwede nyo tanggalin. After nyo matanggal siya, ma-disconnect nyo siya, proceed uli kayo para sa voltage checking. Kapag nag-voltage checking uli kayo at nakita nyo na ganun pa rin, hindi pa rin nagbago, kung mababa o mataas pa rin yung kanyang voltage checking, ang pangalawang proceed na itinuro sa akin ng aking nagtuturo sa akin, dinidisconnect ko to. Ito yan. Dinidisconnect ko yan. Yan na yung papunta dito sa vertical IC. Yan. Pag na-disconnect ko na siya, pwede kang mag-disconnect dito. Kahit kung pwede rito, pwede rito. Yan. Disconnect mo muna. Ngayon, pag na-disconnect mo na siya, saka ka uli mag-voltage checking. Balik ka uli dito. Check mo. Kung halimbawa, ganun pa rin, ibalik mo uli ito. Hinangin mo uli. Proceed ka na naman dito sa dalawang supply na to, sa sound at saka sa IC, papunta dito sa dito. Yan. Kung halimbawa ganun ang ginawa mo, natanggal mo na siya lahat, wala pa rin pagbabago, proceed ka naman dito. Itong transistor na to 18 itong transistor na to, si 1815 yata ito kung ako nagkakamali. Yan, baka open to, itong transistor na to, check nyo to. At saka itong Zener diode na to, minsan na-open yan Pag nakita nyong okay, proceed kayo rito, punta kayo rito, yan, sa optocoupler, check nyo yan. Pag buo naman tong optocoupler na to, proceed kayo rito sa mga Zener diode. Yan, yung mga Zener diode na yan, yung mga transistor na yan, yan yung mga Zener diode na yan, check nyo yan. Minsan yan ang nagiging sala rin yan, kung bakit masyadong mababa o mataas yung voltahe na kung halimbawa naman pagdating dito, halimbawa dito, kung naikot nyo siya, ay basta yun ang checkin nyo itong mga nandito, yung mga components dito. Yan. Minsan kasi may na-encounter ako na ganitong klase, masyadong mataas yung kanyang voltage, umabot siya sa kanyang itong B+ niya, dinisconnect ko siya dito ako nag-check, umabot siya ng 128 volts, mataas siya. Tapos nag-alis ako, nag-disconnect ako dito, dinisconnect ko to. Yan, nung after ma-disconnect ko siya, nag-regulate yung kanyang volt, naging 110.4. Now, ibig sabihin, may problema ito.
nagkaroon ng problema to, itong vertical IC. Ngayon kung halimbawa naman wala dito kayo, yan, nung dinisconnect nyo to, tapos nag voltage checking kayo dito, nag voltage checking kayo, na regulate, ibig sabihin mga bro, itong dito sa part na to, hahanapin nyo ngayon dito, papunta dito yan sa may IC yan, yung mga component yan sa paligid nyan, maaring may problema o bakaring may problema to, itong inyong memory. Kung hindi naman doon, dito kayo sa kabila, ito sa kanyang, ayan, sa sound yan. Pag dinisconnect nyo siya at nag voltage checking kayo at na-regulate siya, ibig sabihin mga bro, itong kanyang supply na papunta rito at papunta rito sa transistor na to, yan, yan, papunta yan dyan eh, may problema siya. Sa bandang salita, nandito yung ano, salary na dinisconnect nyo siya, nag voltage checking kayo, na-regulate siya, naging 110 o tumama yung kanyang voltahe, naging regulate. Ibig sabihin, yung sinusuplayan nitong supply na to, itong mga components na pinatakbuhan niya, ay merong may sira. Yan. Yan. Ganun lang yung mga bro. Yun yung mga isinare sa akin nung aking nung isinare, tinuro sa akin nung aking mentor, at yun naman ngayon ang ginagawa ko sa pag nakakagawa ko ng mga ganitong klaseng mga CRT board, mga CRT China, mga China board na ganito. Kapag ka blackout, no power, mataas ang voltahe, yung iba pang mga dito muna ako nag-check, nagbo-voltage checking muna ako, chinecheck ko muna lahat yung mga supply niya. Tapos pag na-regulate ko na siya, saka ko na lang titingnan yung kung ano yung display o ano pa mang problema yung dapat nagawa. Kasi dati nagawa ko yun yan, sabi ko nga sa inyo, ito dinisconnect ko to, nag voltage checking ako, tinanggal ko yung connection niya dito. After ko makatanggal, mataas kasi 128 volts, kinalas ko kagad kasi baka pwedeng sirain niya yung edge out, pwede niya sirain tong flyback pag nag-init to, baka sibakin niya tong FBT na to. Binaklas ko kagad, kaya tinanggal ko kagad yung pagkasaksak. Nag-disconnect muna ako, tinanggal ko muna to. Tapos nung na-check ko dito, mataas siya, 128 volts, may butal, halos papatak na 129 volts. Inisa-isa ko siya, tapos dinisconnect ko to. Ayun, nung da-disconnect ko siya, nag-regulate siya. Ang una pa, nung unang nung dinisconnect ko to, pumatak siya na 115 volts, medyo mataas pa rin siya. Ngayon ang ginawa ko mga bro, pumunta ako dito sa variable, yan, dito, ano ba yun, ito yung variable resistor na to, yung pinipihit, nagpihit ako dyan, ito, babaliktad ko na mga bro, yan, ito mga bro, yan, pinihit ko lang siya habang umaandar yung yung unit, pinihit ko lang siya, in-adjust ko lang siya, pinaabot ko lang siya ng 110. Dito ako nag-adjust. Tsaka kung halimbawa mga bro, kung halimbawa mag-check pala kayo mataas mababa yung voltahe, mataas mababa, ito check nyo rin to, yan, check nyo yan, minsan change value yan eh. Tsaka ito yung kanina, yung transistor yan, C1815, yan, check nyo yan. Tsaka
ito yung autocoupler eh. Yan, diba? Ayan mga bro. Kaya nung nag-check ako niyan mga bro, ano siya, dun ko lang in-adjust dito ako nag-adjust 110. In-adjust ko siya, inikot ko siya habang nakasaksak yung TV, umaandar siya. Pinihit ko to, pinaabot ko lang ng 110. Tapos after nun, na 110 na siya, ito, pinalitan ko kasi ito eh, nagpalit ako nito eh. Nung dinisconnect ko to, 120, 115, 128 siya nung nakakabit pa dito. Tapos nung dinisconnect ko to, 115, medyo mataas pa, dapat ang regulate na voltahe lang nito ay 110. Yun, nag-adjust ako dito. Yun sa may ito. Ginawa ko 110. Nung na ano ko na siya, na 110 ko na siya, pinatay ko muna, in-off ko muna yung TV, tapos hininang ko to, tapos nagpalit ako nito. Nagpalit ako ng IC, vertical IC, yung LA78040. Nagpalit ako nito. Tapos nung in-on ko na yung unit, nag-regulate na siya. 110.4 volts lumabas. Yun lang mga bro, di bali ganun lang yung procedure, yung step by step na ginawa ko, na itinuro sa akin, na sa ngayon yun pa rin ang ginagawa ko. Di bali mga bro, uulitin ko uli. Di bali, kung halimbawa uulitin ko po uli, di bali kung magbo-voltage checking po kayo na nakakabit pa itong edge out nya, yung horizontal nya, nag-voltage checking kayo sa B+, at nakita nyo na mataas ang voltahe nya, kapag ka nakakabit pa to, i-disconnect nyo to. Yan, after na ma-disconnect nyo siya, o kaya itong edge out na to, ma-disconnect nyo siya, alin yung paa nya, ma-disconnect nyo siya, o kaya dito ka mag-disconnect. After ma-disconnect nyo na siya at nag-voltage checking kayo at na-regulate, ibig sabihin tumama yung kanyang voltage, naging regulate siya 110. Ibig sabihin mga bro, ang problema nandito sa part na to, papalabas. Yan, papalabas. Kasi pag kinukonek nyo siya, mataas eh, mataas ang voltahe. Yan, tumataas ang voltahe niya. Pero pag tinanggal nyo siya, regulate ang voltahe niya. Ngayon naman, kung halimbawa disconnect nyo siya, kasi minsan kapag halimbawa nakakonect siya, minsan mataas, minsan mababa. Minsan man ang problema nito, itong FBT, nagkakaroon ng problema, binabagsak niya yung voltahe. Kapag minsan sirato, mababa eh. Pero ang ano natin dito, yung mataas ang voltahe. Minsan kasi pag mababa ang voltahe, pag sinukat mo siya, nakakabit yung edge out niya, yan, nag-voltage checking ka dito sa B+ niya, bagsak ang voltahe niya, minsan ito ang nagiging problema, itong FBT. Pero kung halimbawa mataas ang voltahe niya, at halimbawa dinisconnect mo na siya, nag-voltage checking ka rito, at ganun pa rin, mataas pa rin ang voltahe, yan, saka ka magpo-proceed dito sa mga components dito na katulad niyan. Yan, check nyo lahat yan, mga components yan. Di bali isa pa pala mga bro, di bali kung halimbawa mapapansin nyo na mataas o mababa yung voltahe na, o kung mababa man yung voltahe dito sa B+ nyo, kapag kayo nag-check dito sa B+, mababa siya, huwag nyo kakalimutang i-check nyo rin to, itong filter capacitor na to, ito yung pinaka main capacitor nya, ito yan.
Ito mga bro, huwag nyo rin kalilimutang i-check to, kasi minsan nakakaroon din ng problema to eh. Yan, check nyo rin yan. Tapos i-check nyo rin yung ito, yung sa B, yung ano, yung sa B plus, yung 160 over 160 volts, 100 microfarad kung ako nagkakamali. Yan, nasa gilid, di ko makita. Yan, ito, basta itong capacitor na to sa B plus, to eh. Ito yan yun. Yan, ito yung B plus, yung resistor niya. Ito, check nyo rin to, tsaka to, dalawa yan eh. Yan yung mga dapat i-check kapag may problema, yung mga hindi regulate yung kanyang voltahe. Dapat i-check din yan, itong mga filter capacitor tsaka to. Yan ang mga ano. Di bali, ito lang mga bro ang isi-share ko lang sa inyo, sana para dun sa mga baguhan na katulad ko na nag-aaral pa rin, ay makatulong to kahit papano. Sana ay kung halimbawa makagawa kayo ng ganitong klaseng CRT TV na may ganong klaseng problema, may ganong klaseng trouble, subukan yung itry na gamitin yung ganong klaseng procedure. Tingnan nyo kung halimbawa magiging effective dun sa inyong paggawa. Sana kahit papano nakatulong to sa mga baguhan, at kung nagustuhan nyo yung ating pinag-aralan sa araw na ito, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-thumbs up, mag-share, mag-subscribe, at kung meron kayong tanong na kaya naman sagutin, pwede naman nating sagutin kung kakayanin. Una, maraming salamat muli sa inyong panonood at pagtitiyaga. Pagpalain po sana tayo ng Diyos. Marami pong salamat muli sa inyo.